Para klaro po sa lahat, para klaro po, yung way na to is papuntang grotto po ng Mount Zion. Which is makikita natin dun si Christ of the Redeemer na parang sa Brazil at saka si Mama Mary. Itong way na yan po. Daming mais nila oh. Tapos yung way naman dito, ito po, yung way naman po is papuntang Adventure Park. Doon nyo po makikita yung airsoft and then swimming pool resort and ETV. Baka malito po ba kayo? Part po ito ng Barangay Linggit dito mismo sa Bungal, Pangasinan. So tara po, samahan niyo po ako, pupunta tayo sa may grotto kasi yun talaga yung pinaka main goal natin kung bakit tayo nandito. Let's go! Diamonds eyes I've ever seen in my whole life. The skyline is jealous. I'm looking at you, how you shine. Dark wave. Break it down. Ito po tayo ngayon sa Adventure Park po. Nakapasok na po tayo sa loob kanina. Sumaya tayo saglit doon. Sa loob meron silang airsoft with rifle po. Tapos ETV. Meron din silang archery, which is hindi na natin sinubukan. Kasi may pupuntahan pa tayo, yung grotto. Yung talaga yung sadya natin dito. Medyo malayo din. 6 hours. So, let's go. So ayun, andito po tayo ngayon sa Mount Zion sa Pangasinan, Barangay Linggit. Ang Mount Zion Pilgrimage Mountain is a popular tourist destination dito po sa syudad ng Bungalon, Pangasinan. Meron lang naman siyang 52 hectares lot. Dinevelop ito as a pilgrimage site by the Emmanuel Servant of the Holy Trinity Congregation. So, samahan nyo akong lakbayin natin. Bago lahat yun, magpalit muna tayo ng damit. So, ayun. Nakapagpalit na po ako. So, let's go. Samahan nyo na po akong ikutin natin ang buong Mount Zion. Bago pala ang lahat, salamat kay Sir Tim sa damit. Susunod nito, gulong na. Thank you po, Sir Tim. Zion. Andito tayo sa highway ng Abad Street. So magtatanong tayo dito kung magkano yung pamasahe papunta doon. Yung mga tricycle na nandito. Ayan po. Ito yung way niya papunta doon. Yun po yung way papunta doon. Tayo, magkano yung pamasahe papuntang Mount Zion po? Magkano yung pamasahe papuntang Mount Zion po? Ikaw lang? Yes po. 150. 150. Sige po. Yung mga ilang oras po o minutes? Ayan po. Papunta na tayo ngayon ng Mount Zion. Tricycle. So tara po, samahan niyo po ako. Pupunta tayo dun sa may grotto. Kasi yun talaga yung pinaka main goal natin kung bakit tayo nandito. Let's go!
So, Saan kayo kuya? ako chapel. Di ba, papasok na yung diretso mismo? Oo. Salamat lang. So, ayun, nakisabay tayo kila kuya. Kasi sinisibahan sila eh. Pwede pumasok din sa loob. Pwede po. Anong pangalan niyo, sir? Erickson. Erickson, salamat sa ano, sir, sa pasabay. Anong pangalan yung tubig nyo? Mount Zion po. Mount Zion. Sir, salamat sa pasabay. Mount Zion. Thank you po, thank you po. Anong pangalan mo, kuya? Christian po. Christian, shout out, Christian. Sige po. Pasok mo tayong simbahan. Salamat po, salamat. So, ulit tayo sa simbahan nila ngayon. Pasukin natin yun. Para na po. Salitang Mount Zion, kung titingnan natin sa scripture, is the New Testament, ay tinutukoy po sa heavenly Jerusalem o God's holy eternal city. Dito po sa loob ng chapel ay matatagpuan nyo po ang mga sinaunang gamit, santo at santa. Sa mga antik na po, kaya inaalagaan po nila ng mabuti para ma-preserba po. Usually, ang taon po ng mga painting estatwa o ng santo po dito ay umaabot po ng 100 years sa pababa. Shoutout po kay Ryan. Natigil yung laro. Natigil yung laro nila dahil dito eh. Kahit ako nagugas na. Shoutout po. Para mapanood ng... Bayad daw, may bayad? Wala na. So pupunta na ako doon. Salamat natigil yung laro nyo. Inom muna kayo tapos palagyan niya para... Hindi, okay na. Salamat pre, salamat Thank you. Salamat Balik kayo dito pa yan. So, natigil yung laro nila dahil nag-subscribe yung iba. Tapos yung iba, nakilala natin. Hindi na lang natin sila isa-isahin. Binidyo ko na lang. So, ayun. May mga nakakilala na sa atin kahit paano. Kaya, bawal talaga tayong tamarin. So, yun naman, puntahan natin yung grotto naman. Yung grotto ni Redeemer of Christ sa Brazil. Tsaka si Mama Mary. Ito na yung papasok papuntang pilgrimage. Dito na po tayo sa image ni Mama Mary. It's only 5 minutes walk away from the chapel. At sabi nila ng mga taga dito, mayroon daw po itong approximately 65 steps papunta sa taas. So, let's go po. You can trust the one you want, take home to your mama. The one you talk to, the one you keep on calling your baby. So, andito na po tayo. Alam niyo po ba na ang revolto ni Mama Mary ay may taas na 30 feet po. Medyo mataas-taas din siya, no? So, may kambing pa, oh. May. Dinarayo ang Mount Zion because of the stations of the cross, popular way to pray and meditation and worship. Importante din dito, respect all the visitor and other people na bumibisita dito. Puntahan na natin yung Christ of the Redeemer. Uy, ang daming kambing, oh.
So ito yung bawal nila. No. Mi. Ay, tumakbo siya. Cute. Cute. So ngayon po is papunta naman tayo sa Christ of the Redeemer, si Jesus Christ sa taas. Yung pinunta natin kanina is si Mama Mary po. So umakyat po tayo ngayon. Station of the Christ talaga to dito. Hindi lang to hindi lang siya basta gala kasi it is a journey that would surely that spirit up, fuel refine your inner peace in the presence of the eight natural wonder. Hinala naman tayo. So ayan, nandito na tayo. Yo. Grabe. Ang lakas na naman ng hangin. Huwag tayong masyadong balahura kung saan tayo naroon na. Respeto pa rin kasi. Hindi natin alam. So, unahin natin dito. At saya naman. Dito na naman tayo kasi tinatawag na naman tayo ng kalikasan. Ay, ang ganda. Ito siya. So, sasayawan natin yan mamaya dyan. Dito. Uy, kita din yung bundok dun, no? So, ikotin natin. So ayun po, 10 to 15 minutes walk away mula doon sa Revolto ni Mama Mary. Makakarating naman tayo dito sa Revolto ni Jesus Christ of the Redeemer na mayroon ng namang taas na 40 feet. It is a Holy Week stick encounter, a warm embrace, a comforting touch, and more than just a tourist spot. It is a home for the soul. Always remember, be limitless. God bless. Salamat sa panonood.